guys, may utang ako sa inyo na demo regarding dun sa topic natin, iPhone model, which is the input process and output. And so hindi ko na ipakita sa inyo kasi kulang talaga yung oras natin, and medyo naglolo ko yung laptop ko kanina. Alright, so papakita ko na lang dito sa demo na to. Pwede nyo panoorin, pwede nyo hindi. Ayan. So, this is Tinkercad, itong website na to. Okay? So, si Tinkercad, para lang makita ninyo, punta ka tayo dito sa, Tinkercad mismo. If anyone of you na hindi pa naririnig ang Tinkercad, so good siya for building your projects in simulation. Okay? So I do have some projects before na so ito nag-create ako ng door alarm system. Ayan. So ito yung tinatry ko kahapon pero hindi ko pa siya napapagana. So dito kasi, pag wala ka pang gamit, pwede mo siyang gamitin for different type of things. So papakita ko sa inyo. So dito may pre-designed circuits and code blocks. So pwede kang mag-code dito using blocks. So okay lang dito na mag-code ng hindi ka talaga like literal na nag-code, no? Hindi ka nagsusulat like ganito. Ganyan. Kasi dito sa code blocks, pwede kang mag-code using blocks. Mamaya papakita ko ng itsura nun. And then circuits, ito yung gamit natin. Kasi pwede mo itong gamitin kapag wala kang Arduino, wala kang physical na gamit. Kasi pwede nga siyang gamitin for simulations. Okay, and then 3D design. So ito naman, if you're not too familiar with AutoCAD, so pwede mong gamitin to. Kasi madali lang siya, yung mga commands dito, madali lang gamitin. So if you have time na tignan nyo tong website nito kasi very helpful to, lalo na kapag nag-start na kayo mag-circuits. Okay, so pakita ko muna sa inyo bago tayo dumating dun sa so pwede kami create dito ng kahit circuits tayo. Okay, so ito yung makikita nyo kapag pasok nyo ng circuits sa Tinkercad. Mayroon dito ang sinasabi ng mga basic types of components. So makikita nyo rito, resistor, LED, push button, potentiometer, capacitor, slide switch, 9 volts battery, and yung mismong Arduino Uno. Okay? Meron pa dito mga may servo, may DC motor, may mga sensor din dito. May PIR, may piezo, may temperature sensor, may pang ultrasonic. So, kompleto. Hindi naman kompleto, pero basically lahat ng maiisip mo or kailangan mo nandito na. So, paano ba gamitin to? Just drag and drop. So, napakadali lang. Okay? Need mo ng Arduino Uno. Okay? Get the Arduino Uno. Or search mo dito kung hindi mo siya makita. Search mo Arduino. Okay? Tapos, may mga starters na yan. So, kung gusto mo ng Arduino Blink, parang na to, auto-coded na yan. Tapos, Arduino na may kasamang breadboard, Ayan, may mga automatic na nakapod dito. Ayan, so pwede mong makita kung paano siya gumagana, paano siya winire. Ayan. Ayan, dito mga sample projects. Alright, so ito na, meron na tayong dinrag na Arduino Uno. So, paano siya gagalawin? So, ganyan-ganyan lang siya, I-drag mo lang. Click mo lang yung left click sa mouse mo para ma-hold mo siya. Okay? At madrag mo siya kung saan. Okay, paano kung ayaw mo ng ganyan na pwesto? Ito lang ang gagamitin mo, rotate. So, magro-rotate yan. Okay, so kung saan mo siya gusto ipwesto. Okay, ayan. So, lagay natin siya dito sa gilid. Ngayon, ano ba ang susunod na kailangan ko?
kailangan ko ng breadboard. So, maraming options dito ng breadboard. May breadboard na ganito kahaba. So, depende naman sa ginagawa mong project kung anong klaseng breadboard yung kailangan mo. Meron din breadboard mini, meron din breadboard, meron din breadboard na small. So, kunin natin itong breadboard na small. Okay, drag. Alright, so makikita niyo dito, para saan po ba yung breadboard? Okay, so ang breadboard po kasi is parang sinisimulate niya yung PCB mismo. Ano? Search type PCB. Ako. So, printed circuit board. So, parang ganyan siya ang pinapakita niya sa atin. Excuse me, sorry. Okay. Ayan. Yung mga ganyan. So, siya yung nagsisilbing ganito ng circuit natin. Ayan. So, makikita nyo rito, may nakalagay dito na plus sign. So, ibig sabihin, ito yung positive. No? Plus sign means positive. And then, negative sign means negative. So, kung baga sa power, ito yung may volts, tapos ito naman ang ground. Okay? Okay, so sa Arduino may ganun din po. Ayan o. May 5 volts dito. So, kung i-connect mo sila at gusto mo yung breadboard mo is magkaroon ng circulation, no? I-connect mo tong 5 volts sa dito, sa plus sign, no? Or dito sa kabila. So, ito, both naman same to. So, makikita nyo rin dito kung ano ba yung mga may connection. So, for example, pag tinapat mo to dito, ibig sabihin nito, nakikita nyo ba yung green na may bilog? Yan. So, ibig sabihin yan, kapag dyan mo nilagay yung wire mo, lahat to, meron ng connection. So, kung nilagyan mo to ng 5 volts, lahat to, 5 volts. Okay, hanggang dito sa dulo. Kasi, tingnan mo, makikita mo may connection sila. Okay, sa ilalim kasi niyan, may metal plate yan na nagko-connect sa mga butas na to. Alright? So, for ground naman, again, it's ground po ha. Ground. G-R-O-U-N-D. Ground. Okay. So, sa ground po, ganun din. No? So, pag nag-connect ka dito ng ground, lahat yan magiging ground mo. Okay. Alright. So, dito naman, sa mga rows na ito, okay, pag ganito, wala siyang connection. Ito, from 1 to 30. Ayan na. Pag ganun yung sinasabi ko, hindi yung pababa. Okay? Wala yung connection. Alright. So, ang may connection is, itong, sundan mo yung green. Ayan. So, pag naglagay ka dito ng wire or anything, pag kinabit mo siya dito sa kabila, may connection yan. So, pwede ka mag-short circuit kasi parehas mo siya nilagay sa may parehas niyang connection. Dapat, pag maglalagay ka ng component, pa ganun. Okay, pa ganun. May pa sa inyo. Pa ganun pala. Pa ganun. Punta dito. Okay, so ito, hati yan, meaning, itong connection dito sa unang butas na to hanggang dito lang, sa F. Okay, so kung naglagay ka dito sa J, ang connection yan hanggang dito lang sa F. Ito is another na to. So yung E hanggang A, no? And then same for this ground, and then for this potential positive. Right? Ano pa? So, if ever may kailangan kayo, no? LED. Okay, kailangan mo ng LED. So, bilalabas dito na klase ng mga LED. So, merong LED na RGB. So, ang LED na RGB po, kaya nitong mag-produce ng iba't ibang kulay. Okay? Pag ordinary LED naman, pag dinrag mo yan dyan, makikita mo, pwede mo siyang palitan. Pwede mo siyang gawing blue. Okay, kung kailangan mo ng blue, pwede mo siyang gawing red, pwede mo siyang gawing white. No? So, kung kailangan mo nun, ilagay mo. Okay, so ang LED always tatandaan, meron po yung cathode and anode. Kapag makakita kayo ng totoong LED, merong mahaba at merong maikling leg. Okay, yung maikling leg po, yun ay cathode. Ito ay dapat laging nakakonect sa ground. Okay? And then yung anode naman po, ito yung mas mahabang leg. So ito yung dapat na laging nakakonect sa positive.
Okay? So, kung ilalagay natin siya dito, no? So, ayan, okay lang yan. Okay? Kaso, pag ginanito mo siya, okay, ito, mag-short yan kasi pag nilagyan mo yan ng ano, parang parehas yan nakakonect sa positive. Okay, so pag maglalagay kayo, dapat nakaganito. Alright, so asan nga ulit yung anode? Tapat nyo lang, makikita nyo kung nasan yung anode at sa cathode. So kung gusto ko itong pailawin, okay, malalagay ako dito ng ground natin to, no? So, kuha tayo ng ground. Okay? Ano yun lang natin? Wait. So, ikukonek ko muna si Arduino. Okay. Where's yung, asan yung ground natin? Okay, ikukonek ko si Arduino. Sorry. Gulo. Okay, so ito ay wire. Ano? Jumper wire to. Connect natin dito. Okay? Meron na tayong ground. Tapos pwede mo siyang palitan para alam mo na ground siya. Meron siyang black. Okay? I know na ground ka. Kasi black ka. Okay? Ang kadalasan kasi ginagamit sa positive is red. Sorry, di ko inayos. Alright. Okay. So, next is, i-connect natin si Arduino sa positive. Ito, yung 5 volts para mag-power yung breadboard natin. Okay. So, dapat kung kinonect mo pala doon sa taas, yung ground mo, dapat yung dapat yung positive mo nandun din sa taas. Ano? Hindi mo pwedeng ilagay dito yung positive mo sa baba. Kasi wala na silang connection dalawa. Diba? Alright. So, ito tsaka ito magkasama yan. Ito tsaka ito magkasama yan. So, pag naglagay ka dito ng ground, dapat nandito yung positive mo. Pag naglagay ka dito ng ground, dapat nandito yung positive mo. Okay? Hindi sila pwede magkaiwalay. Kasi wala ka ng ground dun sa taas. Kasi na tayo. Ito, papalitan ko ito ng red para alam ko na positive siya. Okay. So, punta tayo ngayon dito sa cathode and anode. Balik tayo. So, kasi ang Arduino po, ito kasi tinatawag dito mga digital pins. So, pag may gusto tayong paganahin kay kung gusto natin siya lagyan ng command or something, no, ng process, yung anode, pwede natin directly i-connect dito. Tapos yung, kunwari, itong anode, no? So, ito, since connected nga ito lahat, pwede ako dito maglagay ng wire, no? Pwede din dito, pwede din dito, pwede din dito, pwede din dito. Okay, kasi connected yan. So, kahit saan ako dito sa linya na to maglagay, okay lang. Pero pag dito ako sa linya na ito maglalagay, wala na connection yan. Okay? So, okay. So, para malinis, pwede naman dito lang. Pwede din dito. Wala namang problema. Okay. So, kung pag gusto nyo tanggalin yung nyo, ayan, ito na rin. Nagkamali kayo. Click nyo lang yung escape sa keyboard mo. Okay. Right. So, punta tayo ulit dito na. May connection yan. So, ngayon, kung gusto ko siyang i-code, no? May gusto kong gawin dito kay LED. Gusto ko siyang pailawin ng blink. Ilalagay ko siya ngayon sa isa dito sa mga to. Sa mga digital pins ko. Okay? Kasi gusto ko siyang, pero kung gusto ko lang siyang pailawin, hindi ko na lang siya dito sa positive. Okay lang yan. Kasi gusto ko lang naman siya magkaroon ng power. Okay, remember nyo yan, ha? So, kung gusto ko lang siya magkaroon ng power, ilalagay ko lang siya dito. Okay? Kasi tignan nyo, very limited kasi yung 5 volts dito sa Arduino. Diba? Ito lang yung 5 volts dito eh. Pero dito may 5 volts din. Pag sa yung original na Arduino, yung totoong Arduino, may makikita kayo dito na set of pins. Tapos meron din isa doon na 5 volts. Okay, so basically, nasa 2 or 3 5 volts lang yung makikita niyo sa Arduino. Tapos ito, 3.3 volts na lang to eh. Medyo mahina.
Pero 5 volts yung kailangan. Now, pag in-extend natin siya ngayon dito sa breadboard, lahat to 5 volts. Okay, so maganda siya. Pwede mo nang kung maglalagay ka ng maraming LED, 10 yung LED mo, gusto mo silang pailawin, dito mo sila idadaan. Okay? Pero pwede mo rin naman yung series type of connection. Sorry, baka ano kasi. Syempre maubusan ka rin ng ganito, no? So kung iisa lang naman yung function ng LED mo, pwede mo naman silang i-arrange in a series. Pag ganito. Yung sinasabi ko kanina. Pag ganyan. Okay, para iisang power lang yung kailangan nila. Nilang lahat. Okay? Pero pwede din ito, i-connect mo dito. Ito, i-connect mo dito, i-connect mo dito, i-connect mo dito. Pag connect mo yung lahat ng anode para maging series sila. Okay, so, okay, how to delete? Delete nyo lang ganyan. Pindot, delete, pindot, delete. Pwede din ata backspace. Okay, let's go back. Alright, so gusto ko lang siyang pailawin. Okay? Gusto ko lang siyang pailawin. Hindi ko siya madrag. 5, 6, 6. Okay. Gusto ko siyang pailawin ngayon. Okay, so gagawin ko, i-copy ko ang ground. Ibaba natin siya. Teka, bakit tayo? Load ko na nga ito. Load na tayo. Okay, ayan. So, connect natin siya ngayon. So, again, ito yung anode, ito yung cathode. Connect natin ang ground kay ground. Connect natin ang anode sa positive. Okay, pailawin natin siya. Ngayon, paano siya ba pailawin? I-code natin. Ayan, actually pala, hindi na to pala need i-code. Ang alam ko kasi, ano lang naman like basically gusto lang natin siyang pailawin. Try nga natin siyang i-simulate. What happened? Alright. Bakit nagkaroon tayo ng error? Okay, so may code kasi na nakalagay dito. Blocks. Ito yung sinasabi ko na blocks, ano? Ayan, so blocks siya kasi may mga blocks dito na pwede mong i-drag. Pwede mong ilagay ng ganyan. Tapos, pag tama sila, magkiklik sila. Kapag tama yung pagkakalagay mo, magkiklik sila. So, good siya for beginners. Alright, pero text tayo. Okay. Let's tanggalin na natin ito. And then start simulation. Why? Ano nag-error pa ba? Okay. Tanggalin na natin start to go. Ayan. Okay. So, tinanggal ko yung code. Nag-error siya. Okay. So, ngayon, kung ano to, like yung totoong Arduino, iilaw lang to. However, kapag ganun kasi, parang directly mo pinapower yung LED. So, ang nangyayari, mabilis siyang mapundi kasi wala kang resistor. So kung ano man yung power na binibigay nitong Arduino, directly siyang pumapasok dun sa LED. Check nyo kung anong mangyayari pag nag-simulation kayo. Okay, ganito siya, no? Para siyang sumabog. Sabi dito, current through the LED is 483 milliamperes, while absolute maximum of the LED is 20 mA lang, no? So, ano yung nangyayari? Sobrang current kasi walang resistor na nag-i-stop or nag-dim ng current sa kanya. So, ito naman, iilaw lang talaga siya originally, sa totoong Arduino. Okay, wala namang agad na mangyayari or agad kayong makikita. It's just that mabilis na masisira yung LED nyo kung hindi nyo siya gagamitan ng resistor. Okay, so ano po ba yung resistor? Stop simulation tayo, no? Kasi pag hindi kayo nag-stop simulation, hindi nyo magagawa.
mismong ginagawa. Alright. So, ano ba yung resistor? Search tayo. Let's see resistor. Okay, may lalabas dito na types ng resistor. So basically, yung pwede naman mag-power sa ganitong klase ng LED is 220 kilo ohms lang. Pwede na yun. So 220 kilo ohms. Okay, check natin to. So gusto natin siyang lagyan ng resistor para hindi siya sobrang hindi masisira yung LED natin. So ngayon, ikakabit natin si resistor kay dito sa linya ni anode. Ayan na, magka-line silang dalawa. And then, ito ilalagay natin dito and then same lang. Ganyan pa rin itsura. Ay, let's see. Tama ba ang aking kuryente? Okay. Ito dapat dito sa dulo ng kabilang dito sa terminal 2. Nakita natin. Drag nga natin. Okay. Ayusin lang natin ito para okay na. Again, isa lang naman itong connection nito. No? So, kahit saan mo siya ilagay dyan. No? Alright. Checkan natin kung magkakaroon pa rin tayo ng gano'ng klaseng error. Ano nga itong resistor natin? Resistor. Oops. Resistor is 220. Okay, kilo ohms. Dito pwede kayo makapili kung ilang ohms. Alright? Pero bawat LED naman, sakto na yung 220. Okay. Check natin. Start simulation tayo. Is it? Umiilaw. What is happening? And, umiilaw ba? Umiilaw siya, hindi lang kita. Tingnan niya. Palitan nga natin. Hindi kita. Stop simulation. Palitan natin itong kulay ng LED natin. Pwede pa ba? Ayun, lumabas ako. Ulit tayo. Palit tayo. White. White na lang para kita talaga natin kung gumagana. Alright, so ibalik lang natin siya. Okay. So again, yung dulo nito, yung terminal 1, ayun, dapat nandito siya sa anode. Sa linya ng anode. Okay? Ito yung cathode natin, ito yung ground. And then yung positive natin ngayon, nilalagay na natin siya sa terminal 2. So, pwede itong pagpaliktarin, walang problema. No? Pagpaliktarin naman ito, no? Okay lang. Kung terminal 2 yung ilagay nyo dito, tapos terminal 1 naman ito, walang problema. Okay, so check natin. Start simulation. Ayan. Sobrang hina, but it is working. Okay, so wala na rin yung parang siyang sumabog. See? Ayan, bilaw naman siya. Okay, so wala tong coding. So, basic wiring. Okay. Ganun lang naman siya gamitin. So, again, if gusto mo na nag-blink to, itong LED mo, no? Kailangan i-connect mo siya sa any of these digital pins from 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, any of that. And then, yun yung i-code mo. Okay, i-code mo siya ngayon. And okay, so magtry naman tayo gamitin itong pin na ito na nasa gilid. Ano? So, papangitin pa lang ako dito sa color. Pagkaan natin na orange. Pangit yung pagkakailo. Pwede naman yung nakakotin yan kung galing na siya. Gusto ka bright. Okay. So, gawin natin, ipapanood natin ito. So, ito again is itong resistor nito is connected sa ating anode. Kasi gusto natin na mag-blink siya. So, dapat, i-connect natin siya ngayon sa digital pin. Kasi yun yung magkocontrol sa kanya. Okay. Let's go.
So kahit dito ako maglagay, okay lang naman. Kahit dito ako maglagay, okay lang naman. Alright, so i-connect natin siya sa digital circuit. Okay, so i-code natin siya ngayon. So ito lang naman yun. Void set up and then void para close. Alright, set natin yung pin. So that will be pin mode. Okay, kasi ano parang masaset natin kung ano pin ba yung gagamitin natin. That is pin mode, which pin 13. Okay? Sa pin 13, magkakaroon tayo ng output. Okay? Don't forget the semicolon kasi mag-error yan. Always remember, you don't have to memorize a programming language. You just have to know the syntax. Okay? Alright, so sa void loop na tayo. Ano ibig sabihin ng loop? Ulit-ulit. So ito yung gagawin natin. Ano? So uulit siya ng ulit hanggat hindi tayo nag-interfere. So let's write digital write. Okay. 13. So yun yung ano natin. Digital write. So parang sinasabihan natin na dapat so yung 13 is mag-set to high. So, high, ibig sabihin may power. Okay? Kung magkasabay na rin, naka-1 siya. Okay, that is high. So, high, low. Yung high is 1, low is 0. So, high means umiilaw, 0 means hindi umiilaw. Okay. So, yeah. Next is, sabihin natin, syempre, ano nga siya nung nagpipiling. So, ibig sabihin may delay. Gaano ba katagal natin gustong mag-high? No? I mean, gaano ba natin katagal gusto yung pag-ilaw niya? So, ilalagay ko yun, delay. Pwedeng 2. Pag nilagay natin 1,000, that means 1 second. Okay? So, 2,000 means 2 seconds, 3,000, so forth, so on and so forth. Okay, and then don't forget the semicolon. Again, another digital write. Digital write. Okay. 13. Wala na tayo pang pinanilagyan eh. Okay. Low. No, sinasabihan naman natin siya na after 1,000, after 1 second, mag-low ka naman. Or, mamatay naman yung ilaw. No? Mag-set ka to 0. Dapat walang current na pumapasok. So, yun yung ibig sabihin. Kaya natin siya siniset to low. Alright. And then, we're going to have another delay. So, gaano katagal ba yung natin gusto yung low? Ay, 1,000 seconds lang. 1,000 seconds, sorry. 1,000 milliseconds pa to? I don't know. Basta 1 second yan. Alright, so that's it. Tingnan natin kung mag-blink siya. Ayan. So, yan ang nangyayari. Nag-blink siya, hindi lang nakapagod. I don't know if you can see it. So, yun yung ginawa natin. Sabi natin, yung gusto ko yung digital 13, maglabas siya ng high voltage every 1 second. And then after 1 second, low voltage naman. And then after 1 second, high ulit. Low, high after each second. Okay? Yun po ang nangyayari. Alright? So, ganun po gumagana. Ito, napakasimple pa lang naman ito. No? Marami pa kayong pwedeng gawin sa Arduino, sa breadboard, sa mga LEDs nito, at ang dami-dami pang mga pwedeng gamitin dito na type, mga components na pwede nyo pag-experimento na. Okay? And if you need guidance, marami yan online. No? If you need codes, meron yan sa AI. Okay? You just have to know how these components work. Okay? Ano ba pinapagana ng Arduino? Okay? Ayan. Like na sinabi natin, kung gusto natin na i-extend yung power ng Arduino sa breadboard to this. Okay? Ayan. And then, if you want, again, if you're going to add other types of components, no? Kung ipapower nyo lang siya, dito nyo lang ilalagay. Pero pag need niya, na may function siya, kailangan nyo siyang ikabit
dito. Tapos yung ground niya dito. Okay? Yung positive niya dapat dito nakakabit sa pin. Kasi ito nga yung umuutusan mo na mag-code or may gawin na function. Tulad ng silat natin kanina. Diba nakaset siya dito sa 13. Kasi gusto natin sa 13, maglabas siya ng voltage na high and low. Alright. Okay. So, for your assignment na sinabi ko, ito yung dapat na ipapakita ko sa inyo kanina. So, I want you to analyze this um, this concoction. Yeah, I want you to analyze this. Okay? Ano ba yung nangyayari dito sa tingin mo? Okay? Ano ba yung ginagawa ng resistor na to? Itong push button na to? Itong mga resistor na to? Ano bang ginagawa nila? No? Okay? Itong RGB na to. Papakita ko sa inyo kung paano ito gumagana. Start natin yung simulation. Okay. Alright. So, as you can see, walang nangyayari. Kasi naka-off siya. Gumagamit kasi ako dito ng pull-down resistor. So, ang isang pull-down resistor ko kasi, so same resistor lang yan dito. It's just that nakakabit kasi siya sa isang push button. So, ito kasi yung push button, pag pinush mo siya, saka na siya nagkakaroon ng power. Okay? So, let's try to push it one time. Okay, nakaset up tayo sa load. So, isang beses. Alright. Okay? So, isa pang beses. Wala. Kasi, ito ay yung tinatawag na mode 1. So, tingnan natin kung tayo dito sa sa code. Sa codes. Dito sa ilalim may makikita kayo ng serial monitor. Tignan niyo po yan. Ito yung pinag-uusapan natin kanina na serial monitor. Kasi dito makikita niyo kung ano ba yung nangyayari in real time. And kung may command kasi na kailangan, dito rin siya pwedeng ilagay. Okay, so yung mode 1 ng ating project is magta-type ka ng any color, no? Orange. Alright, so mag-blink siya into orange. Kapag green naman, mag-blink siya into green. Okay, so pag pink, then, so, naging pink. Naging pink siya, no? So, ganun yung nangyayari. Pag pinindot ko siya ulit, ang nangyayari naman, ayan. Mag-show lahat ng colors in a fading pattern. Ayan. Okay. And then, next is one type lang yung color na pinapakita niya. Pinindot ko ulit. Okay. So, your assignment would be, how do you think this works? Okay? Para sa itong resistor na to, no? Para sa itong push button na to, para sa itong mga resistors, itong mga wires, no? How do you think they work? Okay? So, meron din kayong access sa code here. And then, don't worry, it has comments na kung ano ba ibig sabihin ng mga code na to. So, you can understand it. No? Alright. Yan. So, i-identify nyo kung ano ba yung input, ano yung output, at ano yung naging process dito sa code na to. No? You don't have to, ito po, ito yung susulat mo pa yung code na, hindi naman, pwede mo lang naman siguro screenshot, meron tayo screenshot. Like, makita mo na, ito yung process, ito yung input. I just want you to understand kung ano yung nangyari dito. Ano ba yung kinuha ng input, ano ba yung naging process, at ano ba yung naging output. So, makikita ko lang sa inyong papel, ano ba yung input, ano ba yung explain nyo muna pala yung each components, no?
and how they work together, paano siya naging isang system. Okay? And then, sulat natin. We have notes. Okay. Alright, so understand each components and how they become a system. Identify how what is the input process and the output. And lastly, identify what part of the code is responsible for input process and output. Yeah. Let's see each component. Okay, so this will be your assignment to be passed on Monday. Ayan, so alam na nagbibigay ng assignment. Pero ito talaga dapat yung gagawin na activity lang naman. Alright, so if you have any questions, please just send me a message. Okay? Para makita natin. Or kung hindi kayo naintindihan, send me a message. Clarification, just send me a message. Okay? So, sagutin ko. Okay, thank you everyone. Have a good day.